General Torres, sir, thank you for your time and for this interview. Simulan ko po muna po, anong priority ngayon ng MMDA ngayong umaarangkada na po yung Holy Week? Well, actually, nasa full systems go na tayo para sa ating Holy Week preparations dahil last Friday pa, no? And over the weekend, we have already prepared and anticipated yung movement ng mga tao ngayong, ito na, Holy Week. Dahil Miyerkules, Huwebes, Biyernes, andyan na yung mga namamanata at saka yung mga umuwi dahil katatapos ng trabaho ngayon eh. So, yung mga talagang hindi nakapag-leave ng Monday, Tuesday, ito na talaga ang uwian, Miyerkules ng hapon. At sa mga government employees natin, nag-declare ang ating presidente na work from home na bukas. So, marami na rin dyan ang hindi na lalabas na ng bahay or magsisimula na ng kanilang mga biyahe. So, sa ngayon, ang MMDA nagbigay na ng directive sa mga frontline personnel, no leave and no absent. So meron na tayong mga strategic deployment sa mga areas, sa mga egresses ng Metro Manila, particularly going to the east, itong Marcos Highway natin, at saka yung ating going to the North Expressway, going to the south naman, yung South Expressway. So yung mga daan natin sa mga areas na yan ay may mga tao tayo. At nagmo-monitor closely ang ating command center. But in terms of volume and capacity, sir, ngayon ba medyo kumonte o dumami dahil, di ba sir, mataas din ang presyo ng gasolina, baka may mga nag-cancel na ng mga biyahe? Well, sa ngayon, based on our monitoring, kumonte ang tao. Yan din ang obserbahan ng ating mga bus stations at sa mga terminals natin. Pero, well, tingnan natin to see bukas ang pinaka test nung lahat ng finals yan dahil bukas magsimula talaga ang halos lahat sa kanilang mga biyahe. So, tingnan natin. Pero last Friday kasi nakakita na rin kami ng volume ng mga lumabas eh. At ang ating mga areas kung saan ang mga resort, ang ating mga lugar na pwedeng pagbandingan ng pamilya, over the weekend napuno eh. Nakita natin eh. So, bukas, makikita na natin, simula bukas hanggang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, makikita natin ang mga pilgrimage areas naman kung saan ang ating mga kababayan ay pupunta because of their religious beliefs. So you're very much involved in active transport, di ba sir, yung promotion nyo talaga pagbabay. Given this crisis na nakikita natin, no, ano pa pong masasuggest kaya ng MMDA, let's say, sa Pangulo or sa mga mambabatas na pwedeng ibigay, lalo na sa mga nagbibisikleta, halimbawa sir, na diskwento, may ganun ba? Well, sa bisikleta, meron kaming ginawang shower facilities para sa mga magbabike to work. Ito ay dahil sa paniniwala natin na beyond the bike lanes, beyond the infrastructure, meron tayong mga policies dapat at may mga facilities at yung everyday decisions natin, ang pangsuporta natin sa mga taong pipili ng active mobility as their mode of transport going to work. About discounts, sir, sa mga, let's say, sa... We'll be working on it, no? Kasi isa sa mga ginagawang concept paper ngayon yan para sa ating mga kababayan, hindi kasi kami ang may control ng MRT at saka ng bus lane, ng bus carousel. DOTR po yan. Those are DOTR projects and we are partnering with them. Tingnan natin ang proposal kung may mga diskwento at aumento nga na maibigay sa ating mga kababayan na magdadala ng bisikleta going to the station, siyempre isasakay nila ang bisikletang yan at tapos pagbaba nila magbibisikleta na uli. So tingnan natin kung yung multimodal na pamamaraan ng pagpunta sa mga opisina ay lalong masuportahan. Sir, marami nang nag-attempt to make EDSA walkable. Sa ilalim nyo ba, sir, sa term nyo, do you believe kayang gawin talagang maging walkable ang EDSA? Ang infrastructure ay under pa rin sa DPWH. At nakikita naman natin ang attempt at ang mga progress ng making EDSA walkable and bikeable para maging supportive siya sa active mobility. Sa gana naman ng MMDA, we'll be encouraging that and we'll be supporting all those infrastructure by actually giving the policies and encouraging our kababayans through the other facilities like the end-of-tree facilities na gaya ng shower room na aming ginawa. Sir, okay. Ako na,
sir. Sir, yung sa nag-birthday si PRRD, 1 year, sabi pa rin ni Vice President Sara Duterte, this is an issue of sovereignty na dapat hindi po nangyari. Ano pong mensahe niyo dun, sir? Well, as for me, lahat ng yan ay parte ng trabaho ko. No? May warrant, in-enforce ko. It's not for me to judge the case. Ang sa akin lang is, it has to be enforced so that the justice process, the hearing process, can commence. And ang tanong, sir, tatakbo ba kayo sa 2028 o may ibang takbo ba? Actually, hindi ko nahihintayin ang 2028. Ngayong May 16, 2026, meron po tayong takbo laban sa mga bully part 2. Diyan sa Park Links sa Pasig. At, Ibang takbo pala yan. yes, takbo laban sa mga bully part 2. At least maagang pagtakbo. Ano yun, sir? Para saan po yung event na yun? Continuation niya ng ating advocacy laban sa bullying. No? So we are surfacing the problem of bullying kasi medyo mataas ang ating mga adverse results yan, especially the suicide rates. No? So kailangan nating i-surface sa mga issues na yan para matulungan natin ang ating mga kababayan na naging biktima ng bullying at saka at the same time yung mga especially yung napupush to the edge para gumawa ng, hindi na mabuti para sa kanilang mga katauhan. General Torres, sir, thank you for your time. I-flex ko na lang, no? Sa ngayong biyahe ng Semana Santa, ang advice natin sa ating mga kababayan, especially sa mga magdadrive, blow bagets, no? Brake, light, oil, water, and Google is your friend, kabisaduhin yung blow bagets. Ang gusto lang natin sa MMDA, ang i-emphasize natin yung S, last na S. Yung pinaka-S dyan is self. Check yourselves before driving, especially kung ang pasahero nyo ay marami at hindi lang kayo, may mga buhay na nakasalalay sa inyo. Don't drive when you're tired, don't drive when you're sleepy, and most importantly, don't drive when you're drunk. Blow bagets po. Saka laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. Thank you so much, General Torres. Sir, thank you for your time. Thank you, sir.